Po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po alam dito kung mayroong mga galing din po ng probinsya. Para tulad sa akin, sa amin ni Father Giovanni na mga taga-probinsya from the Visayas, nung kami po ay nag-aaral dito sa Manila, nung aming theology, every vacation, mula sa Maynila, uuwi kami papunta sa aming probinsya, sakay ng bus. Pagkatapos ng bakasyon, babalik ng Maynila, sasakay ulit ng bus. Dahil during that time, mahal pa po ang eroplano, wala pa pong piso fare. Ngayon, may marami ng mga piso fare. Pero during ng time namin, wala pang piso fare. So pag estudyante ka, kasama ng pagtitipid mo, sasakay ka lang sa bus. Usually, ang pauwi sa amin, it would take like 24 hours. Mula Maynila, papuntang Visayas, sasakay ka ng Roro, 24 hours. One time, umuwi ako isang bakasyon, inabot ako ng 30 hours sa kalsada. 30 hours. At may imagine mo na sa loob ng 30 oras, pare-pareho na ang baho, ang amoy namin sa loob ng bus. Doon yung umiiyak na mga bata, yung mga karga na nasa gitna ng mga upuan. Naisumpa ko sa aking sarili during that time. Sabi ko, kapag ako ay nagtrabaho na, hindi na ako magbubus pauwi ng Samar. Sabi ko, pag ako may trabaho na, mag-e-eroplano na talaga ako. At ang nakakatuwa pa, but at the same time, nakakalungkot din dahil, well, kahit ngayon, simula pa nung una, ang daan sa amin ay lubak-lubak. Kahit ngayon, lubak-lubak pa rin pag uuwi papunta sa amin na nakasakay sa bus. At mula sa Maynila, yung bus, hihinto sa mga kainan, mga karinderya. Kailangan huminto, otherwise magugutom ang mga pasahero. At kwento lagi ng nanay ko kapag umuuwi ako, at simula nung lagi akong sumasakay ng bus, sabi niya, huwag kang kakain sa mga karinderya. Ang kanyang bilin lagi sa akin, pwede kang magbaon ng luto na, doon ka na lang kakain sa bus or sa karinderya, pero huwag kang bibili ng pagkain nila doon, baka malason ka. Dahil maraming instances na yung mga pasahero from Manila, pagka-uwi ng probinsya, sumasakit yung tiyan, nagkakasakit. Or pwede rin, bibili na lang ng cup noodles, lalagyan ng mainit na tubig. Hanggang sa, nung instance na yon na inabot ako ng 30 hours pa uwi, napansin ng aking katabi, sabi niya, bakit di ka kumakain? Nandun lang ako sa bus, hindi ako bumababa para kumain. I mean, bumababa para mag-CR, pero ayaw kong kumain dun sa karinderya. Sabi ko, natatakot kasi ako, baka malason ako. Sabi niya, pag huminto tayo muli para kumain, tingnan mo ano ang kinakain ng driver at konduktor ng bus. Kung ano ang kinakain nila, yun din ang orderin mo. Hindi ka magkakasakit. Totoo nga. Dahil ang konduktor at driver, ang binibigay sa kanila na pagkain ng may-ari ng karinderya, yung bagong luto. Yung hindi yung nakailang init na pagkain. Sabi niya, pag nagkasakit yung dalawang yan, hihinto ang bus. Hindi tayo makakauwi. Pero for sure, laging alam ng driver at konduktor ano ang masarap kainin at ano yung safe kainin. Totoo nga. Kapag yun ang o-orderin mo, tingnan mo lang anong order ng driver at konduktor, hindi ka magkakasakit. Safe ang pagkain nila, safe ka rin. Bakit ko po naikwento ito? Ang buhay natin dito sa lupa, dito sa mundo, parang isang paglalakbay. It's a journey. Parang naglalakbay tayo at dumadaan lang tayo dito sa mundo. Hindi tayo para sa mundong ito. Dumadaan lang tayo at ang ating patutunguhan ay ang kaharian ng Diyos, kasama ang Diyos, ang mga santo, at ang kanyang mga anghel. Pero isang katotohanan sa atin na habang nandito tayo sa lupa, haharap tayo ng maraming pagsubok. Haharap tayo ng maraming sakit. Magkakasakit ka. Mamumroblema ka. Magkakaroon ng maraming hamon sa iyong buhay. At ito po ang katotohanan. Habang buhay ka, ito po ang magiging buhay natin. Hindi laging masaya. May mga pagkakataon na malungkot tayo.
May mga pagkakataon na may mga pagsubok na ating haharapin at mahihirapan tayo sa buhay. Pero tandaan natin, ang lahat ng ito may hangganan, may katapusan. Tulad ng ating buhay dito sa lupa. May hangganan, may katapusan. Kaya nga, kung sa buhay mo ngayon, may hinaharap kang pagsubok, may problema ka, o di kaya ay may dinaramdam kang sakit, alalahanin mo. Alalahanin mo. Hindi tayo para sa lupang ito. Dadaan ang mga yan, matatapos ang mga yan, wawala din tayo sa mundo, dadating tayo sa kaharian ng Diyos. Yun po ang unang punto. Tandaan natin sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating haharapin ng mga paghihirap sa ating buhay dito sa mundo, lahat may katapusan. Lahat temporaryo. Temporary lang, hindi permanente. Pangalawa, habang tayo ay nagbibiyahe sa mundong ito, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, kailangan nating kumain. Tulad ng ating mga ginagawang mga travel sa ating buhay, hindi ka mag-i-enjoy sa iyong travel kapag nandun ka lang sa isang lugar, nasa Boracay ka lang, hindi ka naman kumain, hindi ka naman uminom, hindi ka nag-bar hopping doon, hindi ka mag-i-enjoy, hindi ka mabubuhay. Sa ating buhay dito sa lupa, kailangan nating kumain. Hindi lamang ng physical food na magbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay, kundi kailangan natin ng pagkain para sa ating espiritu. At ito po ang banal na Eucharistia. Sa bawat misa na ating pinupuntahan, napakahalaga po na kapag magsimba tayo, mangungumunyon. Mangungumunyon tayo. Hindi po kumpleto. Kulang po ang pagsisimba mo. Kapag nagsimba ka nga ngayong linggo, tumayo ka, umupo ka, kumanta ka, nag-participate ka sa misa, pero hindi ka naman nagkomunyon. Hindi ka naman nagkomunyon. Walang gamit ang misa na pinuntahan mo. Kulang ang misa na pinuntahan mo. Ano ang kahalagahan ng banal na Eucharistia? Sabi ni San Agustin, kapag maiintindihan lamang daw natin ang lalim ng kahulugan ng banal na Eucharistia sa ating buhay bilang Kristiyano, ikamamatay natin. Ikamamatay natin na malaman ang kahalagahan noon. We would die striving to understand the deep meaning of the Eucharist in our lives. Ang banal na Eucharistia, hindi lamang siya ordinaryong tinapay at alak na kinakain natin, nagiging bahagi ng ating katawan. Hindi po. Ang tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, nagbibigay ng lakas sa atin upang harapin ang mga hamon sa buhay, at ang Diyos na nagiging bahagi ng ating katawan, nagiging bahagi ng ating buhay. At dahil bahagi na ang Diyos ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay, kasama natin ang Diyos sa ating pagharap sa maraming problema at hamon ng ating buhay. Kaya mga kapatid, siguro, kailangan nating maintindihan, tulad ng sinabi ng Ebanghelyo ngayon, para kay Jesus, yung mga tao nung kanyang panahon, ang hinahabol nila ay ang pagkain na kanyang ginawa na kung saan pinakain niya ang 5,000 katao. Para sa kanila, ito na ang gawin nating hari, binusog tayo. Nagpasyaron pa siya pagkatapos nating kumain, may pabaon pa sa atin. 'Di ba? Kasi nung maalala natin yung kwento, pagkatapos niyang pakainin ng mga tao mula sa 5 tinapay at 2 isda, nakaipon pa sila ng sobrang pagkain na nakalagay sa 12 basket. So may intindihan natin yung ating Panginoong Jesus, hindi niya itatapon ang pagkain ito. Hindi niya sasayangin. Ipapabaon niya sa mga tao. Kaya yung mga tao, nung nalaman nila, eto pala ang gumagawa ng himala, gawin natin siyang hari. Kaya sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, huwag niyong isipin at huwag niyong hangarin yung pagkain na magdadala lamang sa atin ng kamatayan, na mawawala lamang sa atin.
Hanapin natin yung pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yun ay ang kanyang katawan at dugo. At yun po ang kahalagahan ng bawat misa na ating pinupuntahan. Sa bawat pagsisimba mo, oo, nagpapasalamat ka sa Diyos. Sa bawat pagsisimba mo, oo, nananampalataya ka sa Diyos. Pero, kung sa pagsisimba mo, hindi ka naman nangumunyon. Hindi mo naman tinanggap ang katawan at dugo ni Jesus. Pinakinggan mo lang si Jesus. Hindi naman siya naging bahagi ng iyong katawan. Walang gamit ang pagsisimba mo. Kaya mga kapatid, isang magandang paalala sa atin, ang kahalagahan ng banal na Eucharistia. Ang misa na ating pinupuntahan, hindi lamang natin inaasahan na maririnig ang Diyos, umaasa pa tayo na sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, ang Diyos nagiging bahagi ng ating buhay at katawan. Ang Diyos na ating tinatanggap, nagiging kasama ng ating buhay, at dahil kasama sa ating buhay, kasama natin siya sa pagharap sa mga problema sa buhay. Sa buhay mo ngayon, kung mayroon ka bang pinagdadaanan, malaking problema, humaharap ng matinding pagsubok sa iyong pamilya, at ikaw ay nagsimba ngayong linggo, tumanggap ng banal na komunyon, alalahanin mo, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kasama mo ang Diyos, dinadamayan ka lagi ng Diyos.